pursuant to my waiver, kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Colonel Asierto, nandiyan pa ba siya? Nasa SOM pa rin siya? If wala, may I ask Mr. Chair to former President, kilala niyo po ba si Colonel Asierto? Hindi ho. Ano po ang sagot? I don't know him. Hindi ho. Okay, thank you, Mr. Chair. Kasi kanina, habang nasa SOM at biglang naputol, tinanong po natin si Colonel Asierto kung bakit siya wala sa Pilipinas. Ang sagot niya, dahil siya ay ipapapatay. Saan po siya? Wala sa Pilipinas. Kaya nga, where is he? Hindi po natin. Baka alam mo. Okay, anyway, tutuloy ko na lang po. According to Mr. President, hindi niya kilala si Jimmy Cuban at hindi niya kilala si Mark Taguba. Pero si Jimmy Cuban po ay former Custom Intelligence Officer at si Mark Taguba is custom broker na siya po ang nagsabi na may nahuling 11 billion worth of shabu through magnetic lifters sa Port of Manila. At ang kasama doon po ay si Congressman Pulong Duterte, Attorney Manscarpio at Michael Yang. Okay. Ngayon, according po sa ating former President, Mr. Chair, kailangan daw nating ma-invite o ma-physical na tanungin yung mga involved na persons. Kaya may I manifest that we invite next hearing Mr. Jimmy Cuban and Mark Taguba and also Congressman Pulong Duterte and Attorney Manscarpio para personal niyang matanong kung ano ang sinasabi ni Mr. Jimmy Cuban at ni Mr. Mark Taguba regarding sa sinasabi na nahuli sa Port of Manila na 11 billion worth of shabu at 6.4 billion metal cylinders worth of drugs. Mr. Chairman. Before I recognize Congressman Paduano, there's a request of Congressman Bong Teves to invite the persons he mentioned and COMSEC, the whole secretariat of the Quadcom. Please take note and send invitations to the persons mentioned by Congressman Bong Teves. Before before you proceed, yes. Chairman, just with due respect to Congressman Teves, this is just a matter of clarification. Kasi po, if giving due courtesy to a colleague in the House, we should not invite, I think it's just proper, Mr. Chairman, that we should not invite Congressman Pulong Duterte. He should be present voluntarily if he wants. Just giving due courtesy, Mr. Chairman, to a colleague in the House. The COMSEC is directed to send notice to our colleague Congressman Pulong Duterte to attend the next committee hearing of the Quadcom. So, please proceed, Congressman Bong Teves. The next question po, Mr. Chairman. According to our former Senator Trillanes, picky ang war on drugs
ng ating dating Pangulo. Bakit po kaya sinabi na picky in war on drugs? Siguro pwede nating tanungin si former Senator Trillanes, bakit nasabing picky ang war on drugs ng mga nakaraang administrasyon? Have you taken your oath, former Senator Trillanes? Please administer the oath first of Senator Trillanes before we ask him questions. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na picky ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na picky ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan para hindi siya paghinalaan dun sa kanyang sariling involvement sa illegal drugs. Kaya nga siya na-mention po na siya ang Lord of all drug lords. Ito po ay sinabi niya na mga kasabwat ni Duterte ay sina Michael Yang, Charlie Tan, Sammy Uy. At ito po si Michael Yang ay ayon mismo sa report ni Colonel Asierto na dating Deputy Director of the Drug Enforcement Group of the Philippine National Police. Sinumite niya yung report tungkol sa involvement ni Michael Yang. Dito naman po, dun sa sinasabi niyo po, Mr. Chairman, na si Jimmy Guban na Customs Intelligence Police, sinasabi niya na si Michael Yang ang involved doon sa magnetic lifters na shipment. Ngayon po, lahat po yan ay nakalap namin. Pero ngayon po, kung dahil po doon, tinignan namin kung ano yung ebidensya na pwede naming malink ito. Kaya nga po, binalikan namin yung mga bank accounts na nakalap namin kay Duterte noong 2016. Tinitignan namin kung merong mga pumasok na pagkapirahan dito po sa kanya. At doon nga po kami nakakita na mga deposito sa sa mga accounts ni Duterte galing po dito po sa grupo ng mga drug lords na ito. At kung papayagan po, Your Honor, meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. How many minutes will be your presentation? Ano lang po yan? 5 slides lang po ito. Pero I will focus on the last slide lang ho. Sige, Mr. Chairman. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo,
kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos, sige po, next slide. Ayan. So, ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon, kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan, ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga manager's checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang 2 checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So, yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan. So, kaya po nung sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit na mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon.
Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po, lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So, kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Asierto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, ano siya, porsigido siyang patayin, pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga si yung PDEA director ni Duterte na si Wilkins Villanueva, ni hindi nga masama sa drug list hanggang after noong 2022 si Michael Yang. Yun po ang dahilan kasi binilin po sa kanya yan ni Duterte. Salamat po. Mr. Chair, Yeah, please proceed, Congressman Teves. may I Mr. ask Chairman. the former President kung alam niyo po ba na kinasuhan po ni former Senator Trillanes sina Congressman Paulo Duterte, Attorney Mans Carpio for drug smuggling? Hindi ho. Pero kung totoong drug smuggling man sila, they should be prosecuted in court. And if convicted, they should serve sentence in jail. Hindi ko pipigilan yan. Kung anak ko, kung totoo. Ngayon, yung narration dito hindi ko kilala itong taong to, forgot his name. Your Honor, if there is an iota of truth, ayuta lang, baski konti lang, you can find out, may nilagay siya ng records. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang baski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Mr. Chairman. May I know, Mr. Chairman. Sir. Dali sige, sorry, Congressman Paduano, sige, you and then Congressman Teves, and then I will allow you, Senator Trillanes, after the two members have spoken. Yes, Congressman Thank Paduano. you, Chairman, with the indulgence of Congressman Teves. Ganito lang po, because Senator Trillanes presented yung mga bank accounts. May I ask this good former senator, how did you acquire these documents, bank documents? Nung campaign po noong 2016, meron pong nag-abot sa aming opisina na ang pangalan po niya ay Joseph De Mesa, in-identify niya. So sinabi niya, meron siyang mga dokumento na pwede namin tignan. So kampanya po yon, hindi po namin nabigyan ng atensyon until siguro a few weeks after, nakita ko po, yun pong nandoon, iba't ibang accounts. Then, chinek namin, binalidate po namin kung totoo yun, no? So, may mga nagdeposito po na doon sa iba't ibang accounts ni Duterte. Tapos, totoo nga, legitimate po.
Then, nung kampanya, nilabas ko po ito at inamin mismo ni Duterte na totoo daw kasi una, dinideny po nung kanyang spokesman, but eventually, nung na-corner na siya, inamin niya. No? Tapos, hinamon din niya po kami na magbibigay din siya ng waiver. It's the very same dare na sinasabi niya ngayon, o bluff na sinasabi niya. At ano po, ako po ay nagpakita dun sa BPI branch na yon sa Julia Vargas, pero siya po hindi sumipot. Ang sumipot sa kanya, itong si Panelo. Ngayon si Panelo, wala pong dalang waiver. Ang nilabas niya, special power of attorney na may specific conditions. Ngayon po, natapos na lahat yung kampanya, presidente na siya, ni ay ni oy, wala na po nangyari doon. Kaya ito po, inadmit niya na yan, mga dokumento na yan. Inadmit niya na yan, no? And let me just comment a bit, Mr. Chairman. Kasi yung sinasabi niya, in relation dun sa case na final ko kay Pulong tsaka kay Manscarpio, sabi niya, edi i-file daw sa korte at harapin nila. Pero yung mga libo-libong mga pinagpapatay never got that privilege of the due process. Pagka wala ka sa grupo niya, hindi ka sa sindikato niya, protektado ka. Kailangan mag-file sa korte. Pero pagkakaribal ka at ordinaryong Pilipino ka, tutumba ka. Yun lang po, Mr. Chairman. Man, can I have my follow-up question? You have the floor, Congressman Paduano. Former Senator Trinas testified that that document was not acquired legally. It was just given to him, and with that, Mr. Chairman, though he might appreciate that bank records, but for me, Mr. Chairman, I am not a lawyer, but with regards to how authentic is the bank documents being presented to us by former Senator Trinas, we must ask the AMLA, Mr. Chairman. So, with that, Mr. Chairman, unless Senator Trillanes can present to us another document that that bank records came from an authentic, competent agency of government, Mr. Chairman. In this case, it's the AMLA. Now, Mr. Chairman, so with that, Mr. Chairman, Here, this is a very serious accusation. So, Mr. Chair, Mr. Chair, Congressman point of order. Paduano has asked the floor, but with the Yes. indulgence of No, I think the chairman has ruled a while ago the sequence of those people present in this hall to answer. okay. I think we must follow that, Mr. Chair. Thank you for reminding the chair, Congressman Acop. Now, Congressman Paduano, please proceed if that is your last. I am sorry, I thought that you were tapos na.